Sobrang excited na nga kami ni Dayani dahil ng mga araw nga na to ay babalik na nga ulit kami ng clinic para magpa-check up. At ngayon na nga din natin mapapakinggan yung heartbeat ni Baby Bear. At tiwala nga pa kaming dalawa ni Dayani na tuluyan na nga kaming magkaka-baby. Ops, teka lang, pero bago yun, ito muna nangyari. Samahan nyo nga po kami, sabay-sabay nga po natin pakinggan yung heartbeat ni Baby Bear. Tara na! At ayun nga, nung mga alas 10 na nga to ng umaga, naglinis na nga po muna ako ng kotse dito sa harapan ng bahay. Ang pagkakatanda ko, mga January ko pa nga yata to napadala sa karwasya. At puro parati na nga lang po kasi kami naglilinis dyan. At kahit naman nga paano, medyo gumanha ginawa naman nga itong kotse. At nawala nga din yung napakadaming alikabok. Hindi pa nga kami nakaka-order pero papalitan na nga din namin tong wiper. At kita niya naman kung ano nga ginawa naming solusyon. Nasira nga po kasi sila kaya tinali na nga lang po namin ng pamon. Tapos mga 11 na nga din kami mahigit kumain ng tanghalian. At expected nga po kasi namin na magte-text na nga po yung secretary ni Doktor. At tama. Pagka-text nga po kay Dayani na nandun na nga daw po si Doktor. Agad-agad nga din bumaba na kami. So paano Purokdos, may iwan ka muna dyan, naalis muna kami. Bye-bye! At eto nga, pabiyahe na kami. At ayun nga, katulad pa naman nga din ng dati, bali nung umaga pa nga lang po, nagpunta na nga po kami sa clinic para magpalista. At pang 7 nga po si Dayani. At kesa naman nga ako maghintay ng matagal doon, umuwi nga muna kami, nakabili pa nga po kami ng ulam, nakapagluto at nakakain nga po ng tanghali. At higit sa lahat, hindi nga po nainip kakahintay. At habang papunta nga po kami, dinadahan-dahan ko nga lang din po yung pagdadrive at lalong-lalo na nga po sa mga ulbak-ulbak. At baka nga ako mahilo si Baby Bear sa tiyan ni Dayani. At run, sa 15 minutes nga lang po yata na aming pagbiyahe, nakarating na nga kami sa pag-check up pa ni Dayani. Padel kami nga lang po dalawa. Last time nga po, hindi ko pa nga din po kasi alam, kaya ngayon sasamahan ko na nga po isa sa loob. Tamang upo, tamang hintay na nga lang din pong matawag ang kanyang pangalan. May mga nakasabay na nga din po kami mga buntis dito at yung iba nga, ang lalaki na nga din po ng tiyan nila. Ayos naman nga din kako at hindi naman nga din nakakainip dahil meron nga po silang pa-TV. At hindi naman nga din mainit at parang nga lang din kakong bahay. Guys, eto na, tinawag na nga po si Dayani ni Doktora. Kasalukuyan na nga po siya ini-interview. Tapos pinahiga na at pinabuka. Oh, hindi mo na ako mag-iingay ah. Yun na naman ito, oh. Meron na siyang bebe. Ayan. O, paano natin malalaman niya kung hindi ka i-ultrasound? Diba? Kaya na, nakahiriki kayo. Mais ka muna. Ayan. Hindi ko makita yung ano ng baby mo pag nakahiriki kayo. Alam mo ba yung nakahiriki? Hindi po. Wala mo naman kasi naiintindihan naka-oblique ka, gano'n. Oblique line. Anak, hawakan mo nga din eh. Kasi kailangan ko marinig yung heartbeat mo. Ayan. Hold on, hindi pa ganun ka bilis. Meron na, present. Pagkalabas namin, dala-dala na nga po namin yung gatas, vitamins at gapot nga pong iinumin ni Dayani. At dahil tunay na at buhay na buhay na. Pagka-uwi namin, pinanood na nga po namin yung video na may heartbeat. Meron na. Lalaki.